What up? What is up mga chaps? Magandang araw sa inyo lahat. Day 2 na tayo mga chappy. And of course, nandito na rin naman tayo sa wheel tape. Siyempre, samantalayin na natin. Siyempre, feature natin yung pinakabago na 2024 Ninja 500. Tara, pag-usapan natin sa taas. Alright! So, ayan na mga chappy. Ninja 500. Ito yung sagot ni Kawasaki nung nilabas yung 450cc ng CF Moto. Ano ba pangalan nun? Basta yun nila. Kasi siyempre medyo na-threaten sila. Medyo malakas kasi yun. I-relate ako lang. Medyo mas malakas yun kay Ninja 400. Gawa ng firing order nun. Tapos 450cc pa. So ganun din sa... Actually si Ninja 500 is 459 or 451cc if I am not mistaken. Lalagay ko dyan sa taas ko yung exact numbers. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagre-research. Andito lang ako para tignan itong motor na ako. So, ayan siya mga pre, in the flesh. Kung sa unang tingin sa gantong angulo, minsan hindi mo sa mapapag-iba o hindi mo malalaman yung kaibahan niya kay Ninja 400. Pero ngayon, di-discuss ko sa inyo yung malinaw na pagkakaiba nilang dalawa. Okay? So, tara sa taas. Right. So, marination mode na tayo ng Ninja 500. Ayan. Ninja lineup ng Kawasaki. So, ayan siya, di ba? Kita nyo mga pre, iba yung lapad nito at the front. Parang mas matalas to kumpara mo kay Ninja 400. Si Ninja 400 parang may mga circular lines. Hindi naman bilog na bilog. Pero hindi siya ganun katalas. Unlike this one, talagang kitang-kita mo yung talim niya. So, tignan natin. Kagaya ng ginagawa natin lagi, start tayo sa unahan. So, kung mapapansin nyo, medyo malapad na ang windscreen ng Ninja 500. Same lang din naman when it comes to the side mirrors. No? Pero dito sa mukha, medyo matalim siya. Kita nyo naman. Tsaka parang medyo pasok-pasok to. Pero mas nakakatakot tignan to kumpara mo doon sa Ninja 400. So kung makikita nyo, ito ay naka-telescopic front forks pa rin. Single disc floating. Ayan. Tapos, of course, ABS. This is using a Nissin caliper, by the way, for the braking system. Liquid-cooled 2-cylinder engine. 4 valves, of course. Dual overhead cam. Yung SP model, meron na siyang frame sliders na kasama. At mapapansin nyo yung colorway nito, medyo grayish at matte yung kanyang finish. Kung mapapansin nyo yung mga pre, yung colorway niya kakaiba. The exhaust is typical on a traditional Ninja style. No? Ito yung kanilang exhaust na almost ganun din yung ginagamit nila sa Ninja 400. Tayo sa cockpit. Yan. So kung mapapansin nyo yung SP version ng Ninja 500, siya ay nakakilis na, no? So wala na siyang keys and TFT display, which is the Ninja 400 hindi siya naka-TFT display, na analog lang siya. Tapos wow, tangina, lumubog yung kamay ko, parang batter ang ano nito. Ang clutch pull ito, yan mga chappy, one finger, index finger pag ginagamit ko. Yan yung kanyang clutch pull. Ito yung kanyang pillion seat. Let's go at the back. Ito yung angulo niya mula sa likod. Oh. Ang lapad nung katawan niya, mga pre, di ba? Para sa Shoko. Yun may palikpik, min. Di ba? Lapad, eh. Oh. Ang nakakaiba yung tsura nito. Hindi mabigyan ng justice ng camera ko. Eh. Tapos, of course, dito tayo sa rear section niya, palikod. Ayan yung kanyang signal lights. Very standard. And this mudguard as well. Napakasimple lang. Usual. Nothing too fancy. Then, actually, yung mga nakikita nyo sa Ninja 400 is almost the same as this one. And nagda-drive ka na ng nabili mo si Ninja 500. So, this is how it looks like when you are sitting on and when you are riding on the Ninja 500. Siyempre, kita nyo yung kanyang, sabi ko kanina, TFT display. Ito yung kanyang high and low beam. Ano ba tawag dito? Hazard light, signal horn, kill switch, and of course push button to start the bike.
Brakes are nice and squishy. This is using Nissin by the way. And grabe yung clutch pull na pwede mong i-one finger sa sobrang lambot. Grabe, ang ganda. Tibay nito. Iba na tank section. Napakahusay ng pagkakagawa ni Kawasaki rito, mga chapi. Usapan natin itong mga chapi ng mas maganda pa. Let's do our pogi check with the Ninja 400. Dito nakapadak stand. I'm 5'6". So, tignan natin kung gano'n siya kataas. Wow, napakadaling sakyan ito, mga chapi. I am 5'6", mga chapi. And I am super slightly tipitaw. Hindi ko makonsider yung sarili ko na nakatipitaw kasi napakababa ng wheel, ng ano nito, ng kanyang upuan. Taas natin yung paa natin, mga chapi. Sitting comfort, of course, this is still a sport bike. Hindi ganun kalambot yung upuan na, pero slightly, mas, kung mapaalala niyo yung video ko about the street triple ni Triumph, ito medyo mas friendly to. Medyo mas upright ako compare mo doon. Kasi siguro medyo nakabend yung kanyang clip-ons. Clip-ons to mga na caliper. Ayan. Comfort. Kung comfort ang pag-uusapan natin, mga chaps, this is absolutely comfortable. Ito naman yung Ninja 500. Yung ano nila, yung kanilang standard edition. Kasi ito special edition, ito yung standard. Diba? So, ito naman, pinagkaiba nito dito sa isa. Simple lang naman. O yan, Ninja na nandyan. Ito yung SP, ito naman yung standard. So, sa colorway, makikita nyo naman, ito is more on, kung mapapansin nyo, mas gusto ko to kasi medyo matte yung finish niya. This one is glossy. Ito yung SP. Ito yung standard. Dito mo siya mapapag-compare kung nasa daan ka, bigla mo sa makita pag kumintab, malamang standard edition yun. Kasi nga glossy ito. So, kaibahan naman ito, kung makikita nyo rito sa likod, ito kasi naka-TFT, ito naman ay naka-digital analog display lang, and ito ay meron pa rin siyang key, yung standard na key. May mga riders tayo na mas preferred nila to, kasi sa totoo lang, the more complicated the bike is, yung roadside repairability kasi mga pare medyo nakakompromise, no? So kaya medyo mas gusto natin yung mas simple, mas madaling ayusin kung sakali magka-aberya. But this is Kawasaki, mga pre. Hindi to sirain, mga pre. Baka ma-misunderstood nyo ako. Yan. So yun lang naman yung difference niya. At ito kasi pag binili mo, meron na siyang, ito kasi may frame slider na. Yung standard edition, wala siyang frame slider. So that's about it lang naman when it comes to the difference. They're actually almost the same, no? Yun lang, ito. Pag binili mo to, may tank grips na to. Ito naman wala. Ako naman kasi bibili ako ng sarili ko tank grips. Yun lang naman. Pero of course, TFT display. Yun ako sa TFT display. Yun lang yung mga chapi. This is 553,800 nga pala. Ang hilig ni Kawasaki sa butal na 800. Panggas na sana yun eh. Alright, so usapang presyo na tayo. Si Ninja 500 ay 373,000 pesos cash. Okay. So, for 373,000, ang Ninja 400, if I'm not mistaken, last time I checked, 338. So, magkano na lang add, no? Naka 500cc ka na. This is 50cc higher than 500 sa ito, pero 451 lang naman talaga siya. Yung kanyang totoong displacement. But still, ang liit lang nung idadagdag mo. Psychologically, may tama yun, mga pre. Sa akin, ha? Why buy the 400 if I could just add a little bit more and buy the 500? Iba yung forma nito, mga pre. Sa totoo lang, pag nakita mo to ng personal, mas mukha siyang mature. Ayun! Mas mukha siyang mature sa Ninja 400. Ninja 400 talaga pag tinignan mo, mukha, nandun talaga siya sa beginner segment. Ito, this is like you are going up to the mid section or middleweight bike. Papunta ka na dyan. Isang cc na lang, 600 ka na. 100 na lang, di ba? So yun mga chapi, no? Kung sa tingin mo, may kulang sa sinabi ko or meron kang opinion about the Ninja 500, please let me know in the comment section para mapag-usapan natin. And mga chapi nga pala, kung bago ka sa channel ko, please consider
subscribing, and hit the like button para kumalto sa mga ibang kaibigan natin. At mga chapi, matulungan nyo ako para sa mga anak ko to. So yun lang. No? Maraming salamat sa inyo. I love you and I'll see you guys on the next content. Ciao!